Alright na, so tapos na tayo magtulog. So sa mga di nakakaalam dyan or nagtataka or nagtatanong no, bakit na sa daming pwedeng may content sa Davao pero bakit ko piniling maglagalag no? Gusto ko talagang mapagod, gusto kong mas mapagod lang no, gusto ko lang mapagod na gusto ko ring makita ng bagong lugar, gusto ko ring na makapaggala, di ba? Yung nakapagod talaga sa totoo lang na andun ka lang lagi sa iyong comfort zone, andun ka lang lagi sa iyong lugar, no? So, minsan, go outside naman and explore. So, yun ang ginagawa ko ngayon. So, gusto ko talagang mapagod para makatulog talaga ng maayos. So, di ba? Walang disturbo. Basta walang kang iisipin. Kumbaga, pupunta ka sa lugar, sasakay ka ng bus, di ba? Mag-a-adventure ka, first time sa lugar, wala kang experience, wala kang ideya kung ano meron sa unahan, anong meron dito sa lugar. So, dito tayo ngayon sa may Iligan City, Lanao del Norte. So, syempre, Dimorve tayo, dito tayo, yun naman talaga pinakaano natin, pupuntahan sa isang lugar, yung Tulugan. So, syempre, suki na natin ang Dimorve. So, maraming thank you ulit, no? Walang sawang pasasalamat sa talagang nag-discover or tawag nito, nag-invento or founder, no? Creator nitong Dimorve. Kasi nga, 150 pesos lang plus 18 pesos na tax. Diba? Makakatulog ka na. Sarap na ng pahinga mo, oh. Sabi nga ni Manuel Camomot, shout out, no? Locks, tawag nito? Locks Descent, di ba? Decente naman daw na kwarto tingnan, kahit paano. Siyempre naman, ganda kaya ng aircon. May telepono, order ka ng pagkain, ayan, breakfast in bed. Kung ayaw mo mag-breakfast in bed, kasi breakfast in bed literal kasi wala naman silang lamisa, no? Kasi 150 nga lang. Walang upuan, walang lamisa. Basta itong kwarto ng Dimorve, tulugan lang talaga siya. Pero may mas malalaki pang mga kwarto dito na like mga first of all yung single bed at yung meron din silang double bed. So yung double bed parang meron silang lagayan ng mga bag or something. Yan. Meron naman sabitan kung manalagay ng bag. Tapos meron silang kitchen, no? So kung hindi nyo kayang kumain sa kama, kasi itong Dimorve may meron silang deposit na 200. So yung 200 na yun, alam ko na kung saan ang anong purpose nun. Para just in case na paglabas yun ng kwarto merong stain, may mga dumi-dumi, kung ano pa mga stain talaga na ilagay mo sa mga mga linen, sa mga bedsheets o kung ano pa mga gamit dito na nasisira, telepono yan, TV or sa tawag na ito, remote, kung ano man mga nadadamage mo ng mga property nila, so babayaran mo yun, hindi mo yun makuha yung 200. So ako kanina haba umiinom ng kape, kasi may kape talaga di pwede, so parang takot ako na baka so wag lang masyadong malikot, no? Para hindi tagas or mag-spill ng kape sa kama, para hindi wala tayong babayaran. Sayang yung 200 pesos, di natin makuha. Yan lang, napaka cozy ng lugar sa halagang 150. Sarap na ng tulog. Pero syempre kinukuha ko yung 250. 250 is for 12 hours ang 150 for 6 hours. Diba? Ganda. Nasa 4th floor tayo. Syempre lalabas tayo para maipakita sa inyo yung labas, yung itsura ng kabuuang gusali. Tapos yung surroundings niya. Dito sa Iligan City pala nagsimula ang Dimorve. Tapos meron silang Alma, Dimorve sa may Jensan, meron silang Dimorve sa Davao City, dalawa yun, no? San Pedro and Claveria, sa Imricto. Tapos meron sila sa Butuan, meron din silang tatlo na sila ngayon sa CDO. So meron silang Alming, meron sila doon sa may si Imricto, tapos meron sila sa Corrales, bago yung sa Corrales, no? Tapos ito Iligan. Tapos yung Floral Mansion din sa may Pasay Top. Ano yun? Oo nga pala. Kasi tinanggal ko na yung yung susi. Yung power, insert key for power. So yun, bali lalabas na tayo. Okay naman ang signal, ang wifi. In fairness sa dati talaga yung complaint ko sa Dimorve, walang signal ang mga data, cellphone, hindi makasagap ng signal. Like parang naharangan yata ng mga dingding, no? Mga bubong yan, dingding. So, ang nangyari, problemado sa hindi makapag-scroll ng Facebook o ano pa mga social media platform. Tapos, pangalawa, nung nag-vlog na ako, nag-upload, parang sasabi ko, parang hirap makapag-upload nito kasi ang wifi din mahina, no? Tsaka kung titignan nyo sa kanilang review sa Facebook, tsaka sa kanilang Facebook page or website, talagang may makikita kang review doon na
parang nagko-complain talaga sila, reklamo sila sa internet connection, no. So kailangan nilang magtambay sa lobby para lang kuha ng internet para makapag-scroll or makapag-Facebook, ganun, kung ano mga social media platform. Pero so far, nitong sa Butuan, nitong sa may CDO, tsaka ngayon, napapansin ko, tsaka doon sa Floral Mansion, sa may Pasay Top, no, sa may tramo, sa may Pasay, masasabi ko na parang may changes na yung, yung wifi. Tapos itong huli, nung nakahapon, o sa Butuan ba yun, o yung kahapon ba sa CDO, na sabi ko, in fairness maganda ang ngayon, ang wifi connection. Anong meron, anong ginawa. Sabi niya kasi kakabagong palit lang, pinalitan. O, sabi ko, so ilang Mbps ba? Hindi ko rin alam kung ilang Mbps, basta ang pagkakaalam ko, pinalitan na ng bago. O, bagong So siguro dati, tinitipid nila, like siguro baka kumuha sila nung 25 Mbps lang, no? Na 999 sa Converge o kung ano man yung anong ba yung telecommunication or telecom na yun. So, syempre, tipid yun, di ba? 25, napakabagal nun ha. Tapos, meron silang 500 rooms. So, paano kung fully book yung 500 rooms, no? So, kada kwarto merong tagdadalawa, sabihin na natin, so 1,000 katao may hawak na cellphone. So, lahat yun, magsi-cellphone sabay-sabay. So, wala talagang, aasahang internet connection. So, siguro ngayon, di ko alam, no? Pero, I assumed na lang, no, na siguro pinalitan nila into 200 o 300 Mbps to 400 o anong Mbps man yan, no? Kaya napakalakas na ng signal. Kaya ko nang mag-upload ng video bago matulog, makapag-upload ako ng mga at least 5 hanggang 10 video na mabibigat yun ha. O, mag-minimum ako ng 2 GB per video na i-upload sa YouTube. So yun, maganda, no? So solid, talagang mas lalo kong ma-appreciate ang Dimorvi. So yun, labas na tayo para maipakita ko sa inyo yung hitsura. Tapos akyat muna tayo sa 5th floor kasi hanggang 5th floor po yung gusali ho nila. Ang labas ko mamaya pa sana alas 5, pero syempre hindi natin papatagalin kasi magbablog pa tayo. Time check tayo, alas 3 na. Alas 3:04. So, ako yung tipo sa vlogger na wala talaga kayo matututunan sa akin na kung paano gumala ng maayos, na makatipid sa oras at tsaka sa pera kasi hindi ako talaga masyadong expert sa time management. Talagang wala ako dun. Basta gusto ko pag tinatamad ako, gusto matulog, higa, tapos extend. I-extend ko na lang yung aking kinuhang kwarto. Tapos kung hindi ko na kayang ikotin ang mga isang lugar, extend ulit ng isang gabi, tapos bukas ulit ako aalis, parang gano'n, no? So 5th floor tayo. Masarap ang nila loto, in fairness talaga, no? Nakahanga. Tapos sa lahat ng napuntahan na Dimorvi na branch, dito ko lang na-experience na nag-serve sa akin ng pagkain. Oy, hello, boy. Wala, vlog ko lang yung Dimorvi. So, dito ko lang na-experience na mag-deliver ng pagkain na naka-cellophane. So, sure good ba nga walay alikabok, no? Kaya nga ba mag-Dimorvi, walay muna na. Mo rin yung kuandi ay, kusina. Hello, te. Ikaw ito nagluto ka rin natin. Salamat, te. Lami kayo, te. So, dapat din ako bibigyan ni ate ng ng breakfast na pagkain. Kasi nga, lunch, na yun, alas 2 na yun, tino? Pero iba talaga kumain ng ng tapa tsaka itlog sa umaga. Tsaka di ko na request kay ate na na yung parang wag lang yung wildan na itlog. So talagang hindi talaga siya wildan, masarap. Lami mo luto si ante. Okay, so ito yung hitsura sa taas. Nambit ko pala kahapon yung pamangkin ng mayari yata yun, si David. Sa CDO, no? Shout out kay Sir David. Ganda na So ito yung pinakalumang Dimorvi. Kano sa dogan mo tatrabaho ko 20 years na. So, mga ganyan pinakauna, no? Pinakakaraan. Timos. Basta Iligan City. Tapos, alam nyo ba na since taga Iligan yung may-ari nito, Alma, kisa man na sila? Mama, si Alma, si Alming, si Flor. Florencio. Tapos, meron silang oy, sa may-ari nitong Dimorvi, magawa pa kayo ng maraming Dimorvi sa Visayas, no? Wala pa yatang Visayas na by Visayas, wala pa, no? Area dito, wala pa nakuan. Yun. Kasi maganda pag mag-travel, napaka-budget friendly, grabe. Sobra, tas ang ganda pa ng ng kwarto. Sabi nga ni Manuel Camumot, looks decent daw. Tapos yung sa Pasay naman, sa Pasay pinakadaghag tao. Puros mga Bisaya. Mga empleyado dito. So daming mga empleyado talagang
Itong itong may-ari ng Demorve, hindi lang sila nakakatulong para sa mga budget friendly na mga budget meal na mga traveler kagaya ko, no. Nakapagbigay din sila ng trabaho, nakapag-provide, nakapag-generate. Tapos kasagaran pag yung mga Bisaya, no. Bisaya gyud kasagaran Manila. Ako pangutan sa taga-asa mo, taga Davao, na taga Jinsan. Yan, ganda pala ng ng gilid nito kasi dagat. Ito talaga yung pinili ko kasi dalawa, di ba? Duha kang Drea Demorve, no? Kani Drea og dito. Oh, so nung nakita ko sa mapa, ito yung pinili ko kasi malapit siya sa dagat, di ba? So walking distance na lang siya para sa coastal area. So ito yan, may mga palengke, manatiling ligtas mula sa COVID-19. Iligan City, wet market. Ito yung hitsura. Tapos meron din silang bulubundukin na area doon, highland area. Ito yun, overlooking, kusina. Pwede man mukaon dito, no? So deliver lang yung kwarto. Okay. Okay. Ayun, no? Ganda, oh. Palengke. Kaganina naman, bago natulog, alas 5 na yata nakatulog, subay alas 3, ako'y nagutom. Kumain ako ng dyan, may mga bulaluan naman sa may sa may palengke. 24/7 silang bukas. So, ibig sabihin, kung mahilig kayo mag-food trip sa gabi, so dito kayo na Demorve, mag-stay dito sa Iligan kasi malapit lang sa Bulaluan. Yan lang. So maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan niyo itong ating konting vlog. Pero syempre, labas pa muna tayo para maipakita ko sa inyo yung yung itsura ng labas. Wag na siguro, no? Basta maganda. Dito na lang, no, itatapusin ko na tong video na to para i-vlog ko na lang sa inyo. Ipapakita ko naman ulit yung skyline or yung makikita natin mula dito sa pinakamataas na bahagi ng Demorve. Bye-bye!